Good morning din po sa mga kapatiran po namin na nasa kanila pong mga tahanan ngayon. Sana in the future ay magkasama-sama po tayong lahat sa biyaya po ng Diyos. Ayan, sa kanyang ibibigay na pagkakataon sa bawat isa. Ang una po nating awitin ay Papurihan ng Diyos. Yan po nawa ang ating pong motibo at layunin sa ating pong pagsasama-sama. Papurihan ang Diyos. Awitin po natin. Ready? Sing! Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos tunay nakakamtin. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubyos na tayo. Last stanza. Bawat kaloob niya ay lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa kung si Kristo ay ating nang makita. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen. Remain standing po at hilingin ko po si Brother Press na pangunahan po tayo sa panalangin. Yes. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli pa po tayong aawit. Our next song is Si Kristo ang Sandigan Ko. Napakaganda po ng awitin pong ito. Si Kristo ang Sandigan Ko. Awitin po natin. Ready, sing. Ang aking pag-asa'y lubos na nakasalig kay Jesus, at ang dugo niyang dumanak sa aking salay panghugas. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kandungan pag may bagyo. Kahit lanasin ko'y hirap, biyaya niya'y laging sapat. Pag dumagsa ang pagsubok,
Ang tatawag ay si Jesus, si Kristo ang sandigan ko. Siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kung puso ko'y nalulumbay, siya ang aking kaaliwan. At pag ako'y nalulumo, pangako niya'y pag-asa ko. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Last stanza. Pag trumpeta'y hinipan na at pagdating niya ang badya, tayo nawa'y masumpungang kabanalan niya ang taglay. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tawagin ko po ang ating pong pastor para sa mga ilang announcements po. Magandang umaga sa inyong lahat. It's good to see you all. And ako'y nagpapasalamat na sa umagang ito nagkatipon tayo. Ang announcement ko po regarding po rin sa ating ginagawang pamamahagi, itong nakaraang linggo, I think nakalipon tayo kung hindi ako nagkakamali, no? 12,500. Tama po ba? Okay. Tama, no? 12,500. Yan. Sa aking pagkakaalam, ha? So, yan yung mga pumasok na monetary gift para sa ating pagbibigay at we're able to buy groceries sa pamumuno po ni Brother Christian at yung mga kabataan nga pala na nagpunta rito at I think sila Jeff at yung mga namili. Maraming salamat sa pagtulong nyo sa bagay na yan at yung pagre-repack ng mga dapat nating i-repack. Somehow we're able to distribute the half of that at meron pang kalahati nakatago nga lang dun sa loob, no? Yung iba pa na pwede pa nating maibigay dahil actually ang nabigyan pa lang natin at natulungan yung mga miyembro natin at yung mga kakilala at kaibigan, kamag-anak ng miyembro natin. And we are still giving some of the groceries that we have. Pwede kayong magrekomenda dahil hindi naman tayo makapagbibigay ng 100 piraso no, dahil napakarami. Hirap pumunta ng barangay, no? Akala ng mga tao, marami kayong dala. Yung pala, dala nyo 10 piraso lang. So, ang iba nakadi-discourage. Maganda yung targeted people na maaaring na-rekomenda sa atin, na sabi natin, kakilala nyo, kamag-anak ninyo, na pwede nating bigyan. And the same time, meron din po tayo ritong mga damit, tuwalya, kumot, na bago-bago pa naman ito, no? Na pwede nating i-distribute. So may pagbibigyan po din tayo niyan at may nakapag-donate na rin po nung kama, folding bed, tsaka may pomparoon na i-distribute din po natin, no? Kukunin na lang natin yun kapag pwede na yung bahay na lagyan ng kama dahil alam ko nililinis pa eh. So kukunin natin yun at ibibigay din natin po yan. So, salamat kung meron pa ho kayong nais ibigay dahil hindi lang naman yung mga taga Metro Manila ang binaha. Pati yung mga kakilala natin sa Bicol, binaha. No? So, talaga marami tayong pagbibigyan. Hindi ko pa nakokontak yung isang pastor na nakausap ko, si Pastor Joel, yung missionary natin sa Cainta, na siya rin at maging yung kanyang church, maging yung mga miyembro niya, apektado. At yun nga, nag-text sa akin at nakapag-usap na rin kami ng isa nating kapatid rito na in charge dun sa pagdidistribute that we will give something to them. And pakipanalangin din, no? Dahil alam natin marami tayong mga kababayan, churches din na maaring kakilala nyo, kamag-anak, or naging bahagi ng buhay nyo na naapektuhan talaga nito, no? Well, in our own little way, by the grace of God, gumagawa po tayo ng paraan. Dahil alam naman natin, we have limited resources unless we have connections, no, to the high people that
can use our church. Sabi ko nga, no, kung may magbibigay ng 50 sakong bigas sa atin, saan naman natin ilalagay dito? No? Some churches, actually, yung kaibigan ko si Pastor Palitang, no, may mga nagdo-donate doon na sakong bigas, 40 sakong bigas. They have places where they can put that. No? May lugar sila, may church sila, they can put that and they can repack that to distribute that dun sa Banaba, dito sa San Mateo. Sa atin, yun ang problema natin, yung limited place na pwede natin paglagyan. Hindi naman natin pwede itambay sa labas yung mga bagay na yan. Naalala ko nga nung Undoy, no? I was in Santa Mesa during that time. Merong nagbibigay sa akin nung tawag rito, yung kama sa ospital, medical bed galing Australia. Sabi ko, saan ko naman ilalagay? Hindi ko naman pwede ilagay sa bahay namin. At doon sa church namin, bagamat malaki yun, ang dami rin gamit na hindi ko alam kung saan ilalagay. Doon ang nakuha ko lang, mga saklay at saka mga tawag rito, yung wheelchair na naipamigay din namin doon sa medical nung panahon na yun. Pero tandaan natin, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ginagawa ng bawat kapatid, mga miyembro ng ating church, no, sa pagtulong sa mga nangangailangan. At kung meron pa kayong mai-recommenda na pwede nating tulungan, well, tutulungan po natin sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat, no, sa mga kapatid na nagbigay ng time, pumunta rito, namili, nag-repack. Of course, they give money also. At yung iba pa natin mga kapatid na nagpapaabot ng tulong dito sa pamagitan ng mga inipon nilang mga damit nila sa bahay na maaring maayos pa, maganda, mapapakinabangan, or pinaglakihan na ng mga bata, ang bilis lumaki. No? Halimbawa, si Eileen, ang bilis lumaki nitong batang ito. Huli kong nakita, mukhang malaki pa ako ngayon, mukhang ako nalagpasan no? So, may mga gano'n, no? Biglang lumaki at yung nalagpasan mo na yung mga damit mo na mapapakinabangan pa naman. Pwede nyo pong i-donate yun. No? Marami po tayo mapagbibigyan yan. Okay? Dito lang pa sa area natin, kahit maunlad na lugar at saka dito sa kabila, ang dami rin palang binaha Kasi nakaikot din ako rito sa area na to. Sabi ko, ang dami rin palang binaha rito kahit ang lalaki ng bahay. Hindi ko nga alam kung gaano kataas ang inabot sila. Pero definitely dito yata sa ating area, mga hanggang bewang lang. Okay? So, yan lang po ang announcement natin. Mamaya may service ng alas 10. At mamaya alas 3 ng hapon, maganda po ang message ko since we are in a mission month. Ang mensahe ko po may kinalaman sa panawagan sa mission. Ayan, no? Panawagan sa mission. May principle tayong makikita sa Biblia, lalo-lalo na dun sa Acts chapter 13, yung first missionary journey, na kung saan makikita nyo kung paano ang Diyos nanawagan sa mga manggagawa ng Diyos sa gawain ng mission. Yan po ang aking paglilingkod mamayang hapon. Pakinggan nyo po or inaanyayahan ko kayo pumunta kayo rito, no? Para mapakinggan nyo yung mensahe na yan. Okay? So, lang po ang announcement natin ngayong umaga. Maraming salamat sa pagdalo ninyo at ganun din, it is a blessing that after this service, no, may merienda po tayo dyan dahil may nag-celebrate na membro natin ngayong week. No? Kung di ako nagkakamali, si Edith at saka sino? Si Sam. So, yung apo. So, nagpaabot po sila sa ating ngayong umaga nung mamimerienda natin after the service. So, yun lamang po ang announcement natin. Maraming salamat muli sa mga kapatid na nakikibahagi sa ating sama-samang pagtulong para makaabot, no, makaayuda sa mga kapatiran at mga kakilala nating tao na binaha this week. Okay, with that, tawagin ko si Mark, magpapaawit ng pagbati at alam niyo naman kung paano tayo nagbabatian, kamayan pa lang. Pag na-vaccinated na tayo, yan, lalabas na yung vaccine, no? Pwede na tayo magkamayan. And after that, si Brother Rene, magbabasa ng salita ng Diyos. Okay, tayong lahat at awitin po natin yung Jesus is the way, the truth, and the life. Ready, sing! Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love.
His banner over me, His love. Jesus is the shepherd. Ready, sing. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. His banner over me, His love. Amen. Tawagin ko po si Brother Rene para po pangunahan tayo sa Bible reading. So let us open our Bibles to Matthew chapter 11. Babasahin po natin from verses 20 to 30. Babasahin po natin ang salitan. Babala sa mga lungsod na di nagsisi. Verse 20. Kaya pinasimulan niyang sumbatan ang mga lungsod na ginawa niya ng karamihan sa kanyang mga makapangyarihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. Verse 21. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw ng paghuhukom ang Tiro at Sidon kaysa inyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw ng paghukom ang lupain ng Sodoma kaysa inyo. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nanlulupaypay at lubhang na bibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. God bless the reading of the word. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Let us pray. Ama naming nasa langit, ikaw na totoo, buhay at makapangyarihang Diyos, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito sa pribileyo ng iyong mga anak ay nakapagtipon para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, pinagpapasalamat din po namin na sa oras na ito meron kaming mapagsasalu-saluhang iyong salita na siyang magtuturo sa amin ng mga kaalaman sa buhay kung papaano kami mamumuhay bilang mga mananampalataya at kung papaano dapat naming malaman kung papaano ang tao makalalapit sa iyo. Gabayan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Ang dalawin namin, Panginoon, ikaw ang maluwalhati. Pagpatawad mo ang aming mga pagkakasala at mga pagkukulang. Alisin mo lahat ng hadlang sa aming mga puso't isipan sa araw na ito, sa umagang ito, habang kami sumasamba, Panginoon, nakikinig ng taimtim sa salita mo. Maluwalhati ka nawa, O Diyos, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, na siya naming Panginoon na tagapagligtas at manunubos. Gabayan mo kami sa pamagitan ng Espiritu. Lahat po ito idinadalangin namin sa iyo, O Diyos. Sinasamo namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapo po tayong lahat, mga minamahal.
Sa umaga po ito, ang title po ng message ko, Pasasalamat at Paanyaya. No, may dalawang bagay kasi diyan na makikita natin, no? Sa ating, actually binasa ni Brother rin eh. Kaya lang ang kukunin ko dyan yung Matthew 11:25 to 30. Pero bago yan, nais ko munang malaman ninyo yung context niyan para ma-appreciate po natin yung pag-aaral, no? Nitong mga talatang ating babasahin o binasa. Punta muna ako rito sa aking Biblia. Okay. Now, dito sa binasa natin, starting Matthew 11:25 to 30, sabi rito, nang sandaling yun si Jesus, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, pinasasalamatan kita sapagkat ikinubli mo ang mga bagay nito sa mga pantas at matatalino, ngunit inihayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat ito'y nakalulugod sa iyong paningin. Ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng mga bagay, walang sino mang lubos na nakakilala sa anak, kundi ang Ama. Gayon din, walang sino mang lubos na nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at ang sino mang ibig pagpahapahayagan ng anak. Kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan lubha, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob at masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong kaluluwa. Ito'y sapagkat madaling dalhin ang aking pamatong at magaang ang aking pasan. Now, sa umagang ito, nais ko munang makita ninyo yung context kung bakit sinabi nito ni Jesus yung pasasalamat at yung paanyaya na ginawa niya sa mga tao. Ang context dito sa Matthew chapter 11, verse 21 to verse 24, yung pagbibigay ng kanyang paghatol. Tandaan nyo, bagamat ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating dito upang iligtas, hanapin at iligtas ang mga nawawala, and yet lumalaon sa kanyang pangangaral at pagpapakilala ng kanyang sarili bilang Mesaya, makikita natin na may mga tao na patuloy na tumatanggi sa kanya, ayaw tanggapin ang pagiging tagapagligtas niya at ang pagiging Mesaya niya bilang katuparan ng mga bagay na sinabi sa Lumang Tipan. Makikita natin sa context na ito, actually pag pinag-aralan niyo yung Matthew 11:21 to 24, makakakita ka rito ng tinatawag nating degrees of punishment, no? Kapag sinabing degrees of punishment, ito yung tinatawag nating na iba-ibang level ng paghatol sa tao na maaari ang inaakala ng iba kapag ang tao ay tinapon sa dagat-dagatang apoy, pantay-pantay na sila ron. Hindi po. Sa Biblia, may tinatawag na degree of punishment. Ganon din, may makikita kang degrees of reward sa Biblia. No? Dito sa verse Matthew 11:21 to 24, sa Abamo Corazin, sa Abamo Bethsaida, ito yung lugar na kung saan lumaki ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sa area ng Galilee kasi ito. Ito'y sapagkat kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, malao na sana silang nakapagsisi at nagsuot ng magaspang na damit at nagbuhos ng abo sa kanilang sarili. Now actually, yung Tiro at Sidon, these are Old Testament site at actually nung kapanahon na yun, nag-exist pa naman, na masasabi nating nakatikim ng judgment mula sa Panginoong Diyos. Tiro at Sidon nakatikim ng judgment from Babylon, lalo na yung Tyre. Hindi lang Babylonian ang natikman niyang judgment, kundi maging sa Alexander the Great sa history, kung paano pinulbos talaga yung lugar na ito. Pero ganun pa man, sinabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, ang isang lugar minsan ay hinahatulan ng Diyos dahil sa kasalanan nito. No? Hinahatulan ng Diyos dahil sa kawalan nitong pagkilala sa Kanya. At ang sabi nga rito, kung nangyari yung mga himala ng ating Panginoong Jesucristo dun sa lugar na yon, malaon sana na nananatili pa ito. Or nagsisi ang lugar na ito at nananatili sa ngayon. Ganon din yung lugar na binanggit dito sa verse 22. Ngunit sinasabi ko sa inyo, lalong madali tiisin ang Sidon at Tiro sa araw ng paghukom kaysa inyo. Yan yung degrees of punishment na tinatawag natin. Ikaw naman, Capernaum, itinaas ka hanggang sa langit, ibababa ka naman hanggang sa Hades. Ito'y sapagkat kung ang himalang ginawa sa iyo ay sa Sodoma nangyari, mananatili, no? Itong lugar na ito. Teka lang ha. Mananatili sana sa inyo hanggang sa araw na ito. Ngunit
sinasabi ko sa inyo, lalong madaling tisin sa Sodoma sa araw ng paghukom kaysa inyo. Now, makikita natin dito mga kapatid, ito yung tinatawag nating context na kung saan, pagkatapos sabihin ng ating Panginoong Kristo, yung mga bagay na ito, siya'y nanalangin. At yung panalangin na makikita natin dito, tila baga isang panalangin na madidinig, no, nung mga taong nakapaligid sa kanya nung kapanahonan na yon. Now, ang makikita natin dito, God give judgment to these places because they rejected the ministry of the Lord Jesus Christ. No? Tinanggihan nila yung gawain ng ating Panginoong Kristo na kung saan sa gawain ng ating Panginoong Kristo hindi lamang ipinakikita niya yung mga makakapangyarihan niyang gawa na mga himala, kaugnay dito sa mga makakapangyarihang ginagawa niya yung pangangaral niya ng salita ng Diyos at yung pangangaral niya para kilalanin siya bilang Mesaya at hindi siya tanggahin. Kaya lang, sa kabila ng katakot-takot na himala ng ating Panginoong Kristo, na kung saan, dito nga siya nanggaling Dito siya lumaki sa area ng Galilee, no? Sa Nazareth. At sa Capernaum area, dyan umikot ang kanyang ang home base niya. And yet makikita natin, imbis na yung mga tao roon, talagang ipagpunyagi siya, kilalanin siya, itaguyod siya, nireject pa siya. Well, makikita natin dito, after that, our Lord Jesus Christ praying to God and inviting people to come to Him. Kung papaano, nais kong makita ninyo na yes, there is the message of judgment, pero itong susunod na mga babasahin natin, there is a message of mercy. No? Mensahe ng awa ng Panginoon at mensahe ng awa ng Diyos na kung saan kinakailangan ang tao magresponde at lumapit sa Kanya. Tuloy po tayo. Verse 25. Pasasalamat ng Panginoong Jesus. Yun po ang first point natin. Nang sandaling yun, sinabi ni Jesus, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, pinasasalamatan kita sapagkat ikinubli mo ang mga bagay nito sa pantas at matatalino. Ngunit inihayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat ito ang nakalulugod sa iyong paningin. Dito makikita natin, may tatlong bagay na nais ako makita ninyo, no? Sa katotohanan ito, dun sa pasasalamat. Next slide. Okay? Yung tatlong bagay na yan, na makikita nyo rin sa text, no? Pagmasdan nyo yung talata, yung soberanong paggubli ng Ama ng katotohanan sa mga taong mapagmataas, at yung soberanong pagpapahayag ng Ama ng katotohanan sa taong mapagkumbaba, ito ay kaluguran sa paningin ng Ama dahil dito nagpapakita ng biyaya ng Diyos. Okay? Kasi when the grace of God is being expressed, no, God is being glorified. Ang natatanyag yung Panginoong Diyos. Una-una, nais ko makita ninyo yung soberanong pagkubli ng Ama ng katotohanan sa mga taong mapagmataas. Nakita natin sa talatayan, no? Sinabi dito, ng sandaling yon, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, pinasasalamatan kita sapagkat ikinubli mo ang mga bagay nito sa pantas at matatalino. Yung pantas at matatalino rito hindi nangangahulugan, no? God hates intellectual people, no? Hindi yan, no? Si Apostol Pablo, he's a great mind ang meron yan. Naniligtas ng Panginoon Diyos, binago ang buhay at ginamit ng Diyos in a greater way, no? Sa gawain ng Panginoon. At makikita natin, no? Sumulat nga ng 13 o 14 na mga sulat para sa iglesia, kung yung Book of Hebrews, siya rin na sumulat dun, 14. Pero sabi nga nila, kung wala yung mga sulat ni Paul, wala yung theology ang church. Why? Kasi yung mga sulat ni Apostol Pablo, naglalaman talaga ng mga katuruan kung paano pauunlarin, palalawigin, susulong ang gawain ng Panginoong Diyos sa bagay na kalugod-lugod sa Diyos. At ang makikita natin dito, yung pantas at matatalino rito, tumutukoy ito sa mga taong mapagmataas. Mga tao na ang pinagkakatiwalaan sa kanilang sarili, yung alam nila ang daan ng kaligtasan. Imbis na magtiwala sila sa Panginoon. Na sa sarili nilang accomplishment, sa sarili nilang diskarte, sa sarili nilang pamamaraan, they thought they can know the way in going to heaven. They thought they can know the way, no,
that God will give them favor. Yun yung tinutukoy dito. Maliban ng isang tao magpakababa, maliban ng isang tao, no, tanggapin ang biyaya ng Diyos at magpasakop sa kalooban ng kaligtasan ng Diyos para sa kanyang buhay, hindi siya maliligtas kung mapagmataas siya. Pansinin niyo yung ibang talata na nais kong makita niyo pa. Isaiah 5 verse 21, ito po yung tinutukoy natin, no? Kahabag-habag sila na pantas sa kanilang mga sariling mata, no? They are smart and intelligent in their own eye. Yun po ang ibig sabihin nun. At marunong sa kanilang sariling paningin. Okay? They thought na alam nila, matalino sila, magaling sila, pati yung kaligtasan na inilaan ng Diyos ay pinanghihimasukan. At akala nila, they can make their way to God by their own wisdom. John chapter 9, 39 to 41, sinabi ni Jesus, pumarito ako sa sanlibutan ito para sa paghatol upang ang mga hindi nakakita ay makakita at upang nakakita ay maging mga bulag. Ang ilan sa mga Pariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay nito, sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, subalit ngayon sinabi niyo, kami nakakita na nanatili ang inyong kasalanan. Anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo rito? No? Okay? Kapag sinabing bulag, hindi nila alam ang katotohanan. Okay? Or they are ignorant of things. Pero sinasabi nila, mulat ang mata namin eh. Alam namin ang nangyayari eh. And yet, kahit alam nila na mali ang kanilang ginagawa, ayaw pa rin nilang aminin yung mga pagkakamali na yun sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, ang kanilang kasalanan ay natili sa kanila. Again, 1 Corinthians 9, 1 Corinthians 2, 9 to 10. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumapasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga ito ipinapahayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay maging ang mga lalim na bagay ng Diyos. Well, of course, nabanggit ko sa inyo kanina, no? Nang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo rito, the wise and intelligent, it is sarcastically refers to those who are intelligent in their own eyes and who rely on human wisdom and disregard God's wisdom. God's wisdom is revealed in the Bible, lalo-lalo na may kinalaman sa kaligtasan. Kaya nga, maging sa 1 Corinthians, no, makikita natin yon. Sinabi ron, Jesus Christ is the power of God and the wisdom of God. Knowing Jesus Christ is knowing the true wisdom coming from God. Pero disregarding the Lord Jesus Christ, gaano kataas man ang talino mo, okay? Gaano kalayo man ang narating mo sa buhay, gaano karami man ang accomplishment mo na naabot or nangyari sa buhay mo, okay? Hindi ka pa rin matalino sa mata ng Panginoong Diyos. Okay? You still remain foolish. Why? Because sabi nga, for the preaching of the word, to them that perish, foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Sa mga taong mga napapahamak, yung pangangaral patungkol kay Kristo, o yung ebanghelyo ay kamangmangan. Ngunit sa ating mga nangaliligtas, o sa ating ligtas, okay, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Tuloy po tayo rito. Pangalawa, pagkatapos ng soberanong pagkukubli ng Ama ng katotohanan sa mga taong mapagmataas, soberanong pagpapahayag ng Ama ng katotohanan sa mga taong mapagkumbaba. Ito po yung sinasabing mga sanggol dito. No? Yung mga sanggol dito, it refers to the humble attitude. Kasi dalawang attitude ang makikita natin dito. No? The proud spiritual attitude of those people who are wise and intelligent, and the humble spiritual attitude of those people na masasabi nating kinilala nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Ang tanong natin, may mga tao bang matatalino, makakapangyarihan sa mundong itong kumikilala rin kay Kristo bilang tagapagligtas? Yes! Hindi natin may deny yun. Actually, ang daming ang Pariseo naging tagasunod si Kristo. Si Nicodemus, ruler of the Jews, naging tagasunod ni Kristo. Okay? Mamayang hapon, pag-aaralan natin, ultimo yung kinakapatid ni Herod na pumatay sa ating Panginoong Jesucristo. Nung time niya, pinapatay niya si John the Baptist at siya rin yung naghatol kay Kristo. Yung kinakapatid nun, si Manaen, naging tagasunod ni Kristo. So, aristocratic people ito. And yet, they become followers of God. Why? Because they have an humble heart, okay, to obey
God in their life, lalo-lalo na sa usaping may kinalaman sa kaligtasan. No? May mababang loob sila. At dito yun ang tinutukoy na yun. Soberanong pagpapahayag ng Ama ng katotohanan sa mga taong mapagkumbaba. At alam natin ang katangian ng isang sanggol, they have no ability, no knowledge, no skill, no resources at all to help themselves. At yung ginamit rito, nepios or isang sanggol, makikita natin itong sanggol na ito, ang characterization nito, helpless siya. Okay? Kapag sinabing helpless siya, hindi niya magagawang tulungan ang kanyang sarili. The same is true with us. No? Dapat makita natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos that we are helpless as far as salvation is concerned. Hindi natin kayang tulungan ang ating sarili. Salvation is not 50% man and 50% God. At pagsasamahin yan, makukumpleto ang kaligtasan. Hindi. Salvation is 100% God. Ganun po ang kaligtasan na dapat nating maintindihan. At yun ang makikita natin, ipinakikita ng katotohanan ng salita ng Diyos. Tignan natin yung mga talata. No? Matthew 18:3-4. Sinabi niya katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailanman ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Okay. Hindi isip bata ang pinag-uusapan dito, ha. Yung ugali at ng isang bata na helpless at yung ugali niyang mapagpaniwala. Okay? Yung nagtitiwala siya. Di ba? Ang isang bata, kaya nga ang daming batang nauuto, ang daming batang napapahamak eh. Dahil kapag nakausap sila, bigyan mo ng candy, bigyan mo ng tawag rito, nauuto na eh. Kaya yung mga magulang, sinasabi nila, do not talk to strangers. No? Bakit? Kasi nga ang bata, gullible, madali silang naniniwala. Well, ganun din ang attitude na dapat taglayin natin sa harapan ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, papaniwalaan natin. Bakit? Diyos kasi nagsalita eh. Of course, alam natin, kapag ang tao nagsalita, meron pa tayong pagsusuri dyan kung yung sinasabi niya, totoo. At dito sa Matthew chapter 11, makikita nyo yan. Nung nakakulong si John the Baptist, nagpadala siya ng 2 tauhan niya upang tanungin kung si Kristo nga ang Mesaya or mag-aantay pa sila ng darating. At sinagot ni Jesus Christ yun. No? Pinakita niya sa mga alagad ni John the Baptist na ito ang aking mga ginagawa. Na kung saan yun ang katangian ng Mesaya upang i-report nila kay John. Bakit nag-alinlangan si John kay Jesus Christ? Well, bilang isang tao. Fact-checking, no? Kumbaga, chine-check niyang maigi yung mga katotohanan kung si Jesus Christ nga ang Mesaya at talagang siya yung inaantay niyang darating. Yun. Matthew 11, makikita niyo po yan. So therefore, ganun din dito. Dito, yung katangian ng isang bata, mapagtiwala. At bilang mga mananampalataya, nakakilala tayo kay Kristo bilang tagapagligtas, sapagkat nagtiwala tayo sa Kanya. Kung ano yung sinabi ng Diyos patungkol sa kaligtasan, sinampalatayanan natin yun. Hindi natin kinwestiyon ng Diyos. Hindi tayo nakipag-argue sa Diyos. Bagkus nag-submit tayo sa Kanyang kalooban sa kaligtasan. Tuloy po tayo. Verse 4, sino mang magpapakumbaba ng tulad sa batang ito, siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Matthew 16:17, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, pansinin niyo rito ha, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ito ang gandang talatang ito eh. Okay? Nung sinabi ni Peter kay Jesus Christ, thou art the Messiah, the Son of the living God, ang sumagot si Kristo kay Pedro at sinabi niya, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman o hindi tao ang nag-inform sa iyo patungkol sa akin, kundi yung Diyos Ama ko mismo ang nagsabi sa iyo kung ano ang kalagayan ko. And then sumagot si Jesus Christ sa 18, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Well, of course, debatable kung yung rock eh. Okay? Para sa akin, yung rock doon, ito yung confession ni Apostle Peter na si Jesus Christ is the Son of the living God, and based on Jesus Christ being the Son of the living God, dito itinayo yung church. Kaya nga, ang pinakamabigat na argumento natin patungkol kay Kristo, ang tunay na iglesia ni Kristo nakatayo sa paniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, si Kristo ay Diyos. Now, kung ang iglesia mo naniniwala si Kristo lang tao, hindi sa Diyos yan. Sa demonyong iglesia yan.
Ang paniniwala natin, si Kristo ay Diyos tao. Okay? Sapagkat doon itinayo ang tunay niyang iglesia. Now, tuloy po tayo. 1 Corinthians 1, 22 to 24. Sapagkat ang mga Griego ay humihingi ng mga tanda at ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda. Show us a sign. Ang mga Griego ay humahanap ng karunungan, subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Napakagandang talata, no? Of course, the Jewish people, they required sign. At alam naman natin yan during his encounter with the Jewish people, bagamat isang katutak na yung signs na ipinakita ni Kristo, no? Signs and wonder. Kapag sinabing wonder, namamangha ka. Kapag si Kristo nag-perform ng sign, nagwa-wonder ka, namamangha. Kaya tinawag na signs and wonder yun, no? Now, isang katutak na, yet ang tigas pa rin ang ulo nila, ayaw nilang maniwala, no? Isipin mo, bumuhay ng patay. Isipin mo, yung may ketong, on the spot, nilinis ni Jesus Christ. Yung pipi, yung bulag na ipinanganak, on the spot, nilagyan ni Jesus Christ ng matay. Di ba? Saan ba tayo galing? Sa lupa, di ba? Si Kristo dumura sa lupa, tapos yung lupa na may dura, hinulma niya, yung mata, nilagay doon, tapos sige, magugas ka. Pagbalik, nakakita na. Ipinanganak na bulag ito, Maari, lubog yung dito, walang eyeball. Nakalubog. Pero si Jesus Christ, pwede namang hawakan na lang ni Jesus Christ yun. Natuwa nga ako doon, no? Dumura si Jesus Christ sa lupa, no? Tapos gumawa ng Kung ikaw masyado kang mitikuloso, kadiri naman. Kadiri naman yung nangyari, Dumura sa lupa, tapos hinalo roon sa lupa, gumawa ng nilagay dun sa mata nung nung taong ipinanganak ng bulag. Hindi pa ba sapat yung mga ganong himala, nakamangha-mangha? And yet makikita natin, they require signs. The Jews seek for wisdom. The Greek seek for wisdom. Why? There is no wisdom dun sa isang taong nakapako. Tapos yung taong nakapako na hindi niya mailigtas ang kanyang sarili, pagtitiwalaan mo. Kaya kapag yung mga Griego na matatalino, tinitignan nila ron, walang wisdom ron. Walang talino yun. Siya nga, hindi nga mailigtas yung sarili niya. Tapos ikaw, magtitiwala ka ng buong buhay mo sa kanya. Isusuko mo yung buhay mo sa kanya, ibibigay mo yung buhay mo sa kanya. There is no wisdom there. Pero sabi rito, dun sa mga taong tinawag, nanalig kay Kristo bilang tagapagligtas, nakita nila, na-experience nila, Jesus Christ is the power of God and the wisdom of God. Napakagandang talata, mga minamahal. Now, tuloy po tayo. Balik tayo rin sa text natin, no? Pasasalamat ng ating Panginoon, soberanong pagkukubli ng Ama ng katotohanan sa mga taong mapagmataas, soberanong pagpapahayag ng Ama ng katotohanan sa taong mapagkumbaba, ito'y kaluguran sa paningin ng Ama. Bakit kaluguran? Sapagkat sa pagpapahayag niya ng katotohanan ito sa mga tao, no, na nananalig sa Kanya, ito'y pagpapakita ng Kanyang biyaya. And once the grace of God is being manifest in His mercy, God is being glorified. Alam niyo mga kapatid, kapag na-appreciate yung doktrina ng biyaya ng Diyos at yung doktrina ng awa ng Diyos sa inyong buhay, makikita nyo, hindi nyo maibibida ang sarili ninyo. Ang ibibida mo, Diyos lagi. Ang magiging bukang bibig mo, laging ang Diyos. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo dun sa 2 Corinthians 4:4, "For we preach Christ, not ourselves." Kung kami man magsasalita patungkol sa aming sarili, sinasabi naming lingkod kami ninyo. Kami ay mga lingkod ninyo. Why? Bakit si Kristo? Because they appreciate the grace of God that works in their life and also the mercies of God. At dito nawawalhati ang Diyos. At yan ang makikita natin sa verse, no? Verse 26, "Gayon nga Ama, sapagkat ito ang nakalulugod sa iyong paningin." Ikalawang punto na nais ko pong makita ninyo. Pagpapahayag ng katotohanan ng Panginoong Hesus. Okay? Dito, actually it is a comment na ito ni Jesus Christ dun sa verse 25 and 26. He made some statement about His relationship to God. Pero may mga katotohanan siksik sa katotohanan nitong talatang ito na nais kong makita ninyo.
Verse 27, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang sino mang lubos na nakakilala sa anak kundi ang Ama. Gayon walang sino mang lubos na nakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang sino mang ibig pagpapahayagan niya. Mga kapatid, may 4 na katotohanan na kung nais makita nyo sa verse 27. Napakayaman ng talatang ito. Na minsan na-overlook ng mga tao. Unang katotohanan na makikita natin ay ang pagkakapantay ng anak sa Ama sa pagka-Diyos. Yan ang unang katotohanan. Bakit? Kasi makikita nyo kapag pinag-aralan nyo itong John, yung laging pagbanggit ng ating Panginoong Jesucristo, aking Ama, aking Ama, aking Ama. Alam niyo pa pag binabanggit ni Jesus Christ, yun, sa atin very common na yun eh. But during their time, hindi pang karaniwan yun. During their time, mapapatay ka kapag ginawa mo yun. Okay? Alam niyo bakit? Kasi kapag kiniklaim mo, yung Diyos Ama, Ama mo, sinasabi mong kapantay mo yung Ama. Pumunta po tayo sa isang talata, no? Ito yung unang katotohanan na nais kong makita ninyo. John chapter 5:18. Dahil dito, lalo nang naghanap ng pagkakataon ng mga Hudyo na patayin siya. Ito'y sapagkat hindi lamang niya nilabag ang araw ng Sabat, kundi tinawag pa niya sariling Ama ang Diyos, ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Pansinin niyo yan, ha? Bakit galit na galit yung mga Hudyo? Kasi tinatawag nga ng Ama ni Kristo, yung Diyos Ama na direkta, aking Ama. Eh si Jesus Christ, yung manalangin, hindi siya nagturo na kapag kayo nanalangin, tawagin yung aking Ama. No, kapag kayo nanalangin, mananalangin kayo ganito, Our Father. Collectively. Pero si Jesus Christ, hindi ganon. Makikita niyo ang address niya lagi sa panalangin, direkta, aking Ama. It talks about His intimate relationship with the Father. It talks about, hindi lamang intimate relationship niya sa Father, yung pagiging pantay niya ng Ama pagdating sa pagka-Diyos. Okay, kaya nga rito, no? Ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Sa tingin niyo, alam ni Jesus Christ yung kanyang ginagawa kapag tinatawag niya yung Diyos Ama na aking Ama? Na alam niya, pwede siyang maakusahan sapagkat hindi norm yun. Hindi norm. Hindi normal yan. Nung kapanahonan ni Kristo. Kaya pwede siyang mapahamak. Alam niya yun, Diyos siya eh. Pero bakit niya ginagawa yun? Dahil alam niya, He is equality with the Father. Ang pagkakapantay niya sa Ama. Tuloy po tayo. So dyan muna tayo kukuha. Ano? Marami pang talata eh. Si Peter nagsabi ng pagiging Diyos ni Kristo. Si Paul nagsabi ng pagiging Diyos ni Kristo. Pero sa dyan muna tayo. John chapter 8, 58-59. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham ay ako na. Dumampot nga sila ng bato upang siya'y batuin, ngunit si Jesus ay nagtago. Sa paglabas niya sa templo, ay dumani siya sa kalagitnaan nila sa ganong paraan. Bakit niya sinabi ito? Okay? Yung word na ito, no? Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, bago pa si Abraham, ay ako na. Kasi prior to that, sinabi niya, hindi ka pa nga 50 years old, sabi ng mga Hudyo sa kanya. Nakita mo na si Abraham. Sumagot si Jesus Christ, bago pa si Abraham, ay ako na. Yung word na, ergo eimi. Okay? Na ang ibig sabihin, ako na. Yung word na ako na, alam ng mga Hudyo yan, Diyos lamang ang gumamit yan sa lumang tipan sa Exodus 3 verse 14. Nung nagtanong si Moses, isusugo mo ako sa mga tao mo. Tatanungin nila kung sino ang pangalan na nagsugo sa akin. Anong sasabihin ko? Sumagot yung Diyos, nagpakilala. Sabihin mo sa kanila, ako'y ako nga. So ang nagbanggit ng salitang ako'y ako nga, Diyos lamang. At alam ng mga Hudyo yun, nung ginamit ni Jesus Christ yan, before Abraham was, I am, alam nila, kiniklaim ni Jesus Christ na siya yung I am sa lumang tipan. Ang bigat, no? Paano natin nalaman? Kasi dumampot sila ng bato eh. Kung walang halaga sa kanila yung word na I am, hindi sila dadampot ng bato at babatoy nila si Kristo para mamatay sapagkat sa kanila, yung pagdampot nila ng bato, alam nila ang kasalanan na ginawa ni Kristo, pamumusong. Blasphemy. Okay? Kaya nga yung mga taong hindi naniniwala na Diyos si Kristo, blasphemy ang ginagawa nila kay Kristo. Sa impyerno sila mapupunta balang araw. Maliwanag po yan. Actually, ang Iglesia ni Kristo, ginagamit pa itong John chapter 8. No? May claim dito si Jesus Christ sa John chapter 8, I think around verse 30 yun, na sinabi niya, akong tao na nagsasalita sa inyo. Tapos na po kasi kinilim ni Kristo na tao siya. Tama yun. Naniniwala rin naman tayo dun eh. Kaya lang, di niya sinabi, akong tao lamang.
Sinabi niya akong tao. Wala ka sa Biblia makikita na sinabi ni Kristo hindi siya Diyos. Bagkus makikita mo sa Biblia yung mga claim niya, kung ano yung claim ng Diyos, claim din niya. Kung ano yung pagpapakilala ng Diyos sa lumang tipan, pakilala rin niya. At tayo kinikilala natin siya na Diyos at tao. Diyos tao. Yun ang unang katotohanan na dapat nating makita. Isa pa. John 10:31 to 33. Ako at ang Ama'y iisa. Ano nangyari? Verse 31. Mulingan dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuin. Sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa ang ipinakita ko sa inyo. Mula sa aking Ama, alin sa mga gawang ito ang dahilan para batuhin ninyo ako? Sumagot ang mga Hudyo sa kanila at sinabi, hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabuting gawa, kundi dahil sa iyong pamumusog. Ginagawa mong Diyos ang sarili mo, ikaw na isang tao. Nakita niyo yung verse na yon? Nung nagbanggit si Jesus Christ, ako at ang Ama'y iisa, papatayin na naman nila si Jesus Christ. Bakit? Kasi ang pagkaunawa nila, kapag sinabing ako at ang Ama'y iisa, pantay kami ng Ama. Babatuhin na naman nila si Jesus Christ. Ang tanong ko sa inyo, kapag gumagamit ng ganung termino si Jesus Christ, hindi niya ba alam yun na nakakapang-inis siya? Nakaranas na kayo ng ganyan sa buhay ninyo kapag nangiinis kayo ng tao? Diba? Hindi po bang kung gusto mong inisin yung asawa mo, okay? Tapos alam mo yung tukso sa kanya nung kabataan niya, okay? Dahil asawa mo na siya, no? Nagkukwento sa'yo eh. Alam mo, tinutokso ako nung kabataan ako, poknat eh. Bakit poknat? Meron kang poknat kasi rito eh. Natakpa na lang yan, kumapal na yung buhok ko eh. So gusto mo siyang tuksoin, pag ginamit mo yung word na yun, alam mo magagalit siya. Well, dito ginamit ni Jesus Christ yung word na ako at Ama'y iisa. Alam ba ni Jesus Christ yung magiging reaksyon ng mga tao? Yes. Sapagkat itong mga taong ito, they do not want to accept Jesus Christ as God. Ayaw nilang tanggapin na si Kristo kapantay siya ng Ama. Listen, sa pagiging Diyos ni Kristo, ng Ama, at ng banal na Espiritu Santo, pantay-pantay sila sa pagiging Diyos. Sa function nila, magkakaiba sila. May Ama, may Anak, may Espiritu. Hindi nangangahulugan dahil anak si Kristo, mas mababa siya sa pagiging Diyos sa Ama. Sa mga Hudyo, kapag pinag-usapan yung Ama, Anak, at Espiritu, ibig sabihin, pantay-pantay sila sa essence, pero pagdating sa function, magkakaiba. At na-explain ko na rin sa inyo yan pagdating sa Pilipino. Halimbawa, si Mark, anak ko. Nangangahulugan ba ako ang ama, si Mark ang anak ko? Yung dugo niya kulay blue, yung dugo ko kulay pula. Okay? Magkaiba ba kami ng DNA? Magkaiba ba kami ng binubuo sa aming katawan? No, magkapareho lang kami. Pareho kaming tao eh. Pero kapag tinawag ko yung pusa ko, na si Mingming, anak ko, anak, halika nga. Lalapit yung 4 na paa na yun, tapos iikot-ikot sa hita ko, maglalaro doon. Abay, magkaiba talaga kami noon. Kahit tinawag kong anak yun, no? A word of endearment, pusa yun eh. Ako tao. Magkaiba kami level noon. Well, dito makikita natin, si Kristo at ang Ama ay pantay sa pagiging Diyos. Ikalawang katotohanan na nais ko makita ninyo. Ikalawang katotohanan ay makikita natin ay ang kanyang otoridad na taglay bilang anak. At itong makikita natin sa Biblia. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay, walang sino mang lubos na nakakilala sa anak kundi ang Ama. Gayun din ang walang sino mang lubos na nakakilala sa Ama kundi ang anak. Now, dito pumapasok yung otoridad na taglay ng ating Panginoong Kristo. John chapter 3 verse 35. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. That's why makikita natin the authority of our Lord Jesus Christ over material things and over spiritual things, over sickness, and over all nature. God is authoritative. Okay? Isipin mo, pahintuin mo yung bagyo. Okay? Walang sino makagawa nun. Tumakyat ka dito sa bubong ito, tapos sabihin mo sa Ulysses, huminto siya. Malamang, pag tinangay ka ng hangin, doon sa kabilang bubong ka mapupunta. Hindi mo magagawa yun. Si Jesus Christ magagawa na yun. Why? Because God, He is God and He is authoritative over nature. Makikita rin natin, John chapter 5, 26-27, ito'y sapagkat kung papaanong amay mayroong buhay sa kanyang sarili, gayon din ipinagkaloob niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At ang kapamahalaan na ibinigay rin sa kanya upang magsagawa ng paghatol sapagkat siya'y anak ng tao. Pansinin niyo, no? Tinatawag na anak ng Diyos, tinatawag na anak ng tao. Matthew 28:18.
Yung authority na ibinigay sa kanya ng Ama na siyang magiging dahilan na inutusan niya tayo para magdisipulo, lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinabi sa lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. So dito makikita natin the authority of our Lord Jesus Christ, and that authority was delegated to us, was given to the church. Okay? Bilang mga mananampalataya. At ang makikita natin bilang mga mananampalataya, dahil authoritative ang ating Panginoong Jesucristo, isinugo naman niya tayo para may karapatan tayo at may kapangyarihan tayong ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, sa hanay ng mga pastor, yan ang malaking issue eh. Bakit ka nagpipreach? Kaninong authority meron ka? Authority ng Diyos. Na inutusan ng kanyang mga alagad upang mangaral ng kanyang salita. And you have the authority of God, the backing of God, if you're a Christian. Ikatlong katotohanan na nais kong makita ninyo, na makikita natin, ay ang higit nakikilala ng anak, higit nakikilala ng anak ay ang ama, at ang higit na nakikilala sa ama ay ang anak. Okay? So, dito yung intimacy nila, Lucas 10:22. Ang lahat ng mga bagay ibinigay sa akin ng Ama, walang nakakaalam kung sino ang anak maliban sa Ama, at walang nakakaalam kung sino ang Ama maliban sa anak, at sino mang pagpapahayagan ng anak. Ang higit na magkakilala sa dalawa, okay? Walang iba kundi yung Ama at yung anak. Ang higit na nakakilala sa Ama, yung anak, at ang higit na nakakilala sa anak, yung Ama. Yan yung ikatlong katotohanan, madali namang intindihin. Okay? Magpapakita ito ng eternal, intimate relationship between the Father and the Son, of course, including the Holy Spirit of God. At ang ikaapat na katotohanan, basahin muna natin yung mga talatang ito, no? John 1:18, walang tao nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak nasa piling ng Ama ang naghahayag sa Kanya. John 6:46, ito ay hindi dahil sa nakikita ng sino man ng Ama, ang tanging nakakita sa Ama ay siya na mula sa Diyos. Ikaapat na katotohanan, ang ikaapat na katotohanan na makikita natin, makikilala lamang ng tao ang Ama sa pamagitan ng anak na siyang pinagpapahayagan niya. Okay? Yun yung makikita natin sa talatang binasa natin, na sinabi rito, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay, walang sino mang lubos nakakilala sa anak kundi ang Ama, gayon din walang sino mang lubos nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang sino mang ibig pagpapahayagan ng anak. Now, ito'y soberanong pagpapahayag. Okay? In what way God revealed Himself to people? In what way? Of course, the Word of God. Wala na si Kristo, nasa kanan ng Ama. Pero ang meron tayo ngayon ay yung sulat ng Diyos na kung saan naandun sa ang ating Panginoong Jesucristo. You can see the words and the works of Christ in His Word. Doon mo makikita yan. At dito sinabi ng Biblia, 1 John 5:20, napakaganda nitong talatang ito. Alam natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin siya na totoo. Tayo ay nasa Kanya na totoo. Sa mga tuwid sa Kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napakaganda, no? Dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ipinakilala niya ang Kanyang sarili mula sa Kanyang salita at nakilala natin siya. Sa Kanyang soberanong pagkilos sa ating buhay, nakilala natin kung ano talaga ang kalagayan ni Kristo. At sa Biblia, sinabi nito, siya'y tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At ganun din, walang sino man makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ng anak. Mga kaibigan, ito ang hamon ko sa inyo. No? Kung nais lubos niyong makilala ang Diyos, Ama, sa inyong mga buhay, kilalanin niyo ang Diyos anak. At makikita natin yun sa Biblia. Kilalanin niyo rin kung paano ay pinakikilala ng anak ang Ama na makikita natin sa Biblia. Okay? Ang hindi pagkilala sa anak, hindi rin pagkilala sa Ama. Hindi ka pa pwedeng dumiretso sa Ama, dadaan ka sa anak. Yan po ang maliwanag. Hindi sa ina, hindi kung kani-kaninong santo, kung hindi sa anak na siyang nagpapahayag sa Ama. Bakit? Kasi kilala ng anak ang Ama at ang anak ang nagpapahayag sa Ama. Apat pong katotohanan yan. Unang katotohanan, yung pagkakapantay ng Ama at ng anak. Ikalawang katotohanan,
yung makikita natin yung otoridad ng anak. Ikatlong katotohanan, makikita natin yung katotohanan na kung saan nagpapakita yung intimate relationship nila na kilala ng ama ang anak at kilala ng anak ang ama. At yung apat na katotohanan, makikilala mo lamang ang ama sa pamagitan ng anak. Yan po ang makikita natin sa Biblia. Now, pasok po tayo sa ikatlong punto. Paanyaya ng Panginoong Hesus. Ito, maganda po ito, no? Kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha, pumarito kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang ganda, no? Paanyaya ng ating Panginoon. Una, yung nakita natin pasasalamat ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, pagpapahayag ng katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo ba'y naanyayahan na sa inyong buhay? Maraming beses na. Kaya lang yung uri ng paanyaya na makikita natin dito, paanyaya ng kaligtasan. Pastor, bakit mo pa itinuturo sa amin ito? Alam namin ligtas na kami. Well, kinakailangan malaman natin ito, no, para ma-articulate natin ng tama yung paanyayang ito. Okay? At dito makikita natin si Jesus Christ direktang nag-aanyaya sa tao. At ganoon din, inaanyayahan niya ang sino mang hindi pa kumikilala sa kanya, nakilalanin siya sa kanilang buhay. Makikita natin dito, may paanyaya sa kaligtasan. Ito'y sapagkat madaling-dali ng aking pamatok, magaang ang aking pasan. Unang-una, paanyaya sa kaligtasan. Kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha. Yung word dito na nagpapagal, yung taong nagtatrabaho or nagle-labor sa kanyang buhay at pagod na pagod siya sa pagtatrabaho. Ang context nito has something to do with people laboring, nagpapagal sila, nagpapakapagod sila in order to gain salvation for themselves. Okay? These people are smart people, these people are intellectual people, these people are powerful people, and yet they try to accomplish salvation according to their own works. Okay? Kaya lang, the more sila nagpapagal, the more sila napapagod, walang satisfaction. Bakit? Kasi hindi ka naman makakakuha ng tunay na satisfaction at tunay na kapahingahan sa iyong pagtatrabaho, lalo-lalo na sa usaping may kinalaman sa kaligtasan. Pangalawa, yung mga taong nabibigat ang lubha, mga tao na buhat-buhat ang kanilang mga kasalanan sa kanilang buhay. Mga tao na masasabi natin, may mga batas silang sinusunod, ritual na sinusunod, katulad ng kapanahonan ng ating Panginoong Kristo, na ipinapatong ng mga Pariseo sa mga tao na dapat sundin. Alam niyo ba yung teaching ng Judaism? It is salvation by works. It is not something salvation by faith. No? Salvation by works. Kasi ang pinasusunod nila sa tao, hindi yung tunay na batas kundi yung mga tradisyon nila, yung mga komentaryo nila dun sa tunay na batas na sinasabi ng Biblia. That's why yung mga tao bigat na bigat sa pagbuhat noon, in the same time, bigat na bigat sila sa pagbuhat ng kasalanan sa kanilang buhay. Pero listen, nais kong makita ninyo rito, may mapapansin ka rito, no? Kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha, pumarito kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang mapapansin po natin dito, unless a person recognize his needs of salvation, unless the person realize, no, that I need to stop doing this thing, na gumagawa ako ng sarili kong paraan para maligtas ako, okay? Bigat na ako sa aking kasalanan, and there is no satisfaction in my life, unless he realize that, and repent, and go to Jesus Christ, dun lang siya maliligtas. Kaya nga tayo, no, ipinamumukha natin sa mga tao, na ang kaligtasan ay si Kristo, hindi sa iyong sarili. Ipinamumukha natin sa tao, no, yung bigat ng kasalanan na dala-dala ng tao sa kanilang buhay, at dahil sa bigat ng kasalanan na yan, ang tanging makakapag-alis lamang yan at makapapawi lamang yan sa buhay, walang iba kundi si Jesus. People need to understand what repentance is. Repentance is 180 turn, no, from sin to God. Repentance is 180 turn, no, from work salvation
to grace salvation. Okay? Ganyan naman nangyari sa atin eh. Tumalikod tayo sa pag-aakala nating kaligtasan na kaya nating abutin ng Diyos kesa yung tanggapin natin yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. And then makikita natin dito, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Yung salitang pumarito, okay? Synonymous po yan. Ito'y termino na ginagamit na makikita natin sa Biblia na ang idea rito, tanggapin mo si Kristo. Tignan po natin yung mga talata. Matthew 11:28. Okay? Teka lang, diyan na muna. Okay? Sinasaliksik niyo ang mga kasulatan sapagkat sa palagay ninyo na sa mga ito ay may buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan ito ay nagpapatotoo sa akin, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang ibig po sabihin yung paglapit, yun po yung idea ng pananampalataya. Receiving Christ. Katulad rin po yan ng inumin mo si Kristo, kainin mo si Kristo bilang tinapay ng buhay. Hindi literal, kundi yung manalig ka sa Kanya. Another text, John 6:37. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, siya na lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Sa huling dakilang araw ng kapistahan, tumayo si Jesus sa malakas na tinig, sinabi niya at nagsabi, kung ang sino man ay nauuhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at uminom. Pahayag 22:17. Ang espiritu at dalagay ikakasal na nagsabi, halika. Ang nakarinig ay dapat magsabi, halika. Ang nauuhaw ay dapat lumapit. Naghahangad ay dapat uminom ng walang bayad sa tubig na nagbibigay buhay. Ano pong idea ang pumapasok rito? Kapag gumagamit si Jesus Christ ng metaphor na siya ang inumin ng buhay, siya ang tinapay ng buhay, siya ang daan, ang idea po rito yung manalig tayo sa Kanya. Ipinakikita po rito yung simplicity of salvation. Diba? Yung pumasok ka sa pinto. Bakit? Hirap ka bang pumasok sa pinto? Nakatiwaray ka pa ba para ka pumasok ng pinto? Lumakad ka sa daan. Mahirap ba lumakad sa daan? Gumagapang ka ba sa daan? Hindi, simple ka lang lumalakad. Kumain ka ng tinapay. At yung tinapay, staple food dyan sa kanila. Ikaw, pag kumakain ka ng kanin, nakatiwari ka pa ba kumakain ng kanin? Mahirap ba yon? Yung sumubo ka? Hindi. Nagpapakita ito ng simplicity of salvation. That salvation is by faith. Pero hindi yan pananampalataya sa iyong sarili. Pananampalataya yan sa tagapagligtas. Nakita po natin yung paanyaya sa kaligtasan. Pangalawa, paanyaya sa kaalaman. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. At masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa, ito'y sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok at magang aking pasan. Very common to at alam ko napakinggan nyo na ito. No? Yung pamatok sa probinsya, sino mga laking probinsya rito? Okay, pag nag-aararo ka ng Kalabaw, may pamatok. No? Okay? Sa kanila po, dalawa. Kaya nga merong teaching dun sa 2 Corinthians, be not unequally yoked together with unbeliever. May pamatok, no? May dalawang baka na nagdadala ng tinatawag nating araro. Hindi pa pwedeng kabayo at saka baka dahil mag-aaway yun, hindi sila magkauri. Now, si Kristo, inaanyayahan kanya na pasanin mo yung kanyang pamatok. Okay? Nasa pamatok rin siya, ikaw papasanin mo yung pamatok na meron din siya. Tuturuan kanya. Actually, experience naman yan mga farmers, no? Nung kapanahonan nila, merong isang experience na baka, sanay na sa pag-aararo, itatabi nila yun sa inexperience na baka, lalagyan nila ng pamatok, at yung experience na baka, sabay silang lalakad. Ang magtuturo sa kanya, yung experience dun sa inexperience na baka. Okay? Ganun po ang ginagawa nila during that time. Dito si Kristo, inaanyayahan tayo upang matuto tayo sa Kanya. At dito maamo siyang tagapagturo. Mababa ang kanyang kalooban. Hindi katulad nung makikita natin sa Old Testament kung paano pinahirapan sa pamagitan ng pasan ni Pharaoh at ng kanyang mga tauhan, ang children of Israel, at ganun din ang ginawang kalupitan ng mga Pariseo dun sa mga tao sa pagpapasan sa kanila ng mga batas at mga tradisyon na sundin nila. Si Kristo po hindi. Ang kanyang batas ay hindi mabigat. Bakit? Nasusunod natin kasi ang batas ni Kristo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa atin. And we will learn many things from Christ. Ano yung mga bagay na yun? Matututo ka sa pagsunod. Si Kristo masunurin sa Ama. Tayo ba masunurin sa ating Ama? Hindi lamang sa Diyos Ama, kundi sa ating pisikal na Ama. Ang ating Panginoong Kristo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos.
Ikaw, handa ka ba magpasakop sa kalooban ng Diyos? Tuturuan ka ni Kristo sa bagay na yan. Pagdating sa pag-ibig, kahit yung hindi ka ibig-ibig, iniibig ni Kristo eh. Tayo gusto nating ibigin, yung umiibig lang sa atin eh. Pero ang bigat ginagawa ni Kristo ha. Kahit yung mga taong hindi ka ibig-ibig, na nananakit pa sa Kanya, iniibig niya. At tinuturuan niya tayo ng ganung bagay. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kung lagi kang galit sa tao, no, at naligtas ka, talaga ang laki sigurong struggle nun. No, malamang, no, nabilang mo sa kamay mo, 100 ang kaaway ko sa buhay eh. Pero lahat yun, sisimulan mo ng ibigin dahil Kristiyano ka na. Nako, ang laking struggle nun sa buhay mo. Lalo na yung tao na patuloy kang sinisiraan. Matabi sa kung kaninong tao, babanggitin yung pangalan mo para siraan ka eh. Ang masakit nun, malalaman mo na sinisiraan ka. Ang hirap ibigin. Pero we can do that by the grace of God. Itinuturo ni Kristo sa atin yan. Paglilingkod, pagsasakripisyo, pagtatapat at iba pa. Napakarami tayong matututunan patungkol sa ating Panginoong Kristo kung tayo nasa Kanyang pamatok. Hindi lamang ang paanyaya niya sa atin ay kaligtasan, kaya kung hindi ka paligtas, dapat maligtas ka. Kung hindi mo pa siya tunay na kilala sa iyong buhay, maaaring lumaki kang Baptist, pero hindi mo naintindihan talaga yung tunay na kaligtasan, hinahamon kita, kilalanin mo si Kristo, talikuran mo yung pagmamagaling mo, talikuran mo na sa tingin mo makakarating ka sa langit sa pamagitan ng iyong lakas, magkaroon ka ng kababaang loob, magsisi ka sa iyong kasalanan, manalig ka kay Kristo bilang tagapagligtas. At ang paanyaya ng kaalaman, matuto ka sa Kanya. Mga minamahal, hinahamon ko kayo, marami tayong matututunan kay Kristo. Bigyan nyo ng puwang ang pag-aaral ng inyong salita para makilala nyo, maunawaan nyo ang Kanyang mga sinabi at matutunan nyo yung Kanyang mga ginagawa. Nalalapit na siya. No? Malapit na siyang dumating. Lord willing, baka next year, pag nagsimula ang Sunday School natin, magre-revive tayo ng teaching sa future events. And I tell you, ito nakikita nyo sa paligid natin ngayon. Kung ikaw updated sa mga nangyayari sa buong mundo, no? Economic, political, okay? Sa medical, at sa mga nangyayari, signs of times yan. Mga tanda ng panahon ng paghahanda na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Nakakatawa. Why? Kasi mapupulfill na yung prophecy na sinabi sa Biblia eh. So we will study that, Lord willing, next year. Pinaghahandaan ko na po ngayon. No? Last 2 weeks, nagsimula na ako maghanda sa bagay na yan para maihatid po natin comprehensively yung mga bagay sa hinaharap. Napakaganda. Okay, yan lamang po ang hamon ko sa inyo, mga kapatid. 3 bagay, no? Pasasalamat ng Panginoong Hesus. Pangalawa, yung tinatawag nating pagpapahayag ng katotohanan ng Panginoong Hesus. Pangatlo, yung tinatawag nating paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Umaasa po ako, mga kapatid, na ang mga katotohanan ito ay maisapuso natin, ang mga katotohanan ito naway mag-sink in sa ating buhay at ma-appreciate natin, no, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Magandang umaga po, tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos naming nasa langit, ikaw na Diyos na buhay, makapangyarihan na aming pinaglilingkuran. Salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo. Salamat sa kaalaman, katotohanan na ibinigay mo. Kapahingahan ng aming mga kaluluwa, Panginoon, na napagod, nahapo sa kasalanan. At ngayon may kapahingahan kami na nananalig at nagpapatuloy sa iyo. Salamat sa bagay na yan, sa iyong biyaya. Patnubayan mo ang iyong mga anak sa mga dakilang katotohanan, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, and in return, we love you, O God, and we love your people. In Jesus Christ's name, we pray these things. Amen. Sino ang pwedeng maging magiting nating ashes? Asan nga pala nilagyan natin? Karine, ikaw na muna. Okay. I-career mo na, brother. No? Ikaw na ang nagbasa, ikaw na rin ang mag-praise offering. Pakipanalangin.
Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. I-welcome natin si Brother Monique. No? Ayan, si Brother Monique. No? Nakababa ng barko, praise the Lord. Walang quarantine. Okay. So, it's a blessing, no? Sister Edith, happy birthday sa'yo. At meron po tayong agahan dyan, no? Courtesy of Sister Edith. Birthday po ng kanyang apo at si Sister Edith din, no? So, it is a blessing na andito na rin si Brother Monique. Kuya Pres, maraming salamat at nagkita tayo ulit. Dati maitim pa buhok mo. Ngayon wala nang itim. Puti na lang lahat. Tumayo po tayong lahat at magtapos po tayo sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na mahabagin sa lahat, ikaw na nagpakita ng iyong biyaya at awa sa amin. Salamat sa mga kapatid na narito ngayong umaga. Salamat sa kaarawan ni Sister Edith at sa kanyang apo. Salamat sa nakababa na si Brother Monique at kapiling namin ngayon. At ganoon si Kuya Pres. It is a blessing, Lord, to see these people, Lord, na matagal din namin dinakita at na-miss namin. And I pray, Lord, as we celebrate this worship this morning, pinagpapasalamat din namin ang mga kapatid na talagang tulong-tulong, nag-ambag, nagsikap upang makapaghatid ng tulong sa mga kapuspalad naming mga kababayan at mga kapatid sa pananampalataya. Salamat sa umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang aming pagsasalusaluhan na merienda ngayong umaga sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sige po, dismiss. Meron tayong pagkain dyan sa likod. Please eat, wag mo kayo mahiya. Sige po, wag mo kayo mahiya.